Noong unang panahon, 3,200 taon na ang nakakalipas nang naganap ang masiklab na labanan ng Greece at Troy, o mas kilala bilang ang Digmaang Troyan. Ang sikatang digmaan na nagtaga ng 10 taon nang dahil lamang sa isang babae na nagngangalang Helen, o mas kilala bilang Reyna ng Sparta, na kalaunay naging prinsesa ng Troy o Helen ng Troy. Pili ka sa amin, Paris. Lalakbay si Paris pauwi sa kanilang bayan nang napadpad siya sa isang lugar upang uminom ng tubig at magpahinga. Sino kayo? Ang kagandahan ay lahat. Lahat ay kagandahan. Ang tagumpay ay napupunta sa malalaka. Ang ginto ay namumuno sa mga tao sa kapangyarihan at kayaman. Mamili ka sa amin, Paris. Mamili ka kung sino sa amin ang makakarunong. Piliin mo ako. Ako si Hera at ito'y kung ibigay ang kayamanan na higit pa sa inaakalain. Ako si Athena. Ibibigay ko sa iyo ang kaliwatian at tagumpay magpakailanman. Ako si Aphrodite. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang babae sa buong Greece. At ang pinili ni Paris ay ang Diyos na nakakandahan na si Aphrodite. Sa iyo po ba? At yan din ang sinabi mo nung nakaraan. Ang dami na ako nagawa ko. Gusto mo ba ako, Paris? Saan naman ako pupunta? Sa malaking likat. Ikaw lang ako tutulong. Alam natin ang pagkakaalam. Alam ko, nakawala ka. Ay totoo ang buong tungkol sa ating pagmamahal. Oo, naman ka lang sa mga kasama. Huwag mo po pinapaalam. Kung sasama ka sa akin, hindi kayo ligtas. Hanapin kayo ng mga tao at isusumpa tayo ng mga Diyos. Pero, mahal kita. Hanggang sa masunod nila ang katawan ko, mamahalin kita habang buhay. Ano siya? Papatay na pag di mo sasabihin. Ako, maawa ka sa akin. Kamalan, may nakausap ako kanina mangingisda. Ang sabi nito ay sumama daw si Helen sa mga Trojan. Kasama nito ang batang hari na si Paris. Ihanda ang balkon ng mga tao. Isa itong digmaan. Kapatid, hindi ko na sana sila pinagkatuwalaan. Dapat ng kapatid, makakamit mo rin ng pag-igatili na nais mo. At di lang tayo ang lalaban sa pangit. Pinuno, may nakita kami kanina ng dalawang babae. Dinala ang isa kay Agamemnon at ang isa ay nasa iyong kampo bilagan din pala. Para yung amalis. Tapos, buwan mo ko ng tubig sa bati. Ano yung pangalan? Bakit ito sabihin sa isang katulad ng mga batay tao? Hindi kong makakita ka ba? Wala ka nang pakidong. Sabi, anong pangalan mo? Kasi, kasi sa mga pinangalan. Ba't mo ko pinatawag dito? Gusto rin sana ako mag-post. Ipasok siya.
Kung agad sa karang digmaan yan ang gusto nyo, mag-decision ka na. Tumigil kayo! Di ko gustong may tagupang dadanak kung dahil lang sa akin. Kung tatandaan mo, tanda. Pagdating ng araw ko, hindi ka nasisikatan ng araw. Kung magsanay ng gusto, Patrios. Lalakas din ako balang araw. Ay magaganap na matigmaan sa susunod na araw at lalaban tayo para sa Sparta. Hindi ako lalaban at hindi rin ako lalaban para sa katandang yun. Hindi ka lalaban para kang haring Agamemnon, laban ka para sa atin. Payag ako sa iyong pasya. Pero lalaban din ba si Ajax? Lalaban siya at kanya mga tauhan. Maligayang pagdating, mga anak. Ama! Salamat naman at biglas kayo. Salamat sa mga Diyos. Ikaw ba, Secretary? Opo. Narinig ko ang mga sabi-sabi tungkol sa iyong kaganda. At totoo nga, Mamaya na ang digmaan, kapatid. Maghanda ka na. Masusunod, kapatid. Bukas na ang digmaan. Ano ang gagawin natin? Mahal kita. Proprotektahan kita kahit anong mangyayari. Paano ka? Huwag kang mag-alala. Asan si Ellen? Malma ka lang kapatid. Hector, sumuko na kayo. Jack, nadurog namin kayo. Di kami susuko sa anumang labanan. Hamunin ko si Menelaus sa isang duelo. Ang siyang mananalo ay siya'y mag-uwi kay Helen. Hindi ka magtatagal ng isang minuto. Pero sige, papayag ako. At nagduelo na si Menelaus at Paris. Hindi siya tatayo! Matidurog ang Troy! Ubusin ko kayo lahat! Achilles, sasama ka ba? Ano ba pagkakatay? Sama ka. Ano pa hinihintay mo? Marisa kayo. Tapusan mo na, Achilles. Pinuno! Pinuno! Achilles! May nangyari kang Patroclus. Magbabayad kayo! Tatapusin na natin ang laban bukas. Pero paano natin sila papalitin? Ano ako? Ano ito? Isang kabayo? Sa itong regalo sa mga Diyos para sa pagpanalo natin. Sige, dalhin sa palasyo yan.
Ang demokrasya ay nagsimula rin sa Greece nang galing ito sa salitang demos, na ang ibig sabihin ay tao, at kratos, na ang ibig sabihin ay kapangyarihan. Ang demokrasya ng Greece ay nagsimula kay Pericles, isang pinuno at general ng Athens. Pinalakas niya ang Greece at ipinalaganap ang demokrasya. Ginawa niyang lahat ay pwedeng sumali sa mga gawain ng lungsod. Walang pinipiling kasarian at edad sa mga trabaho. May kalayaan sa pagsasalita at kamalayan sa pagboto. Ang ginamit dito ang direktong demokrasya at 40 beses kung magkita-kita ang mga mamamayan para mag-usap-usap dito ay gumawa sila ng mga batas at pinag-usapan ang mga problemas ng lungsod. Dahil dito, nagkaisa ang mga mamamayan upang higit na mapaunlad ang Greece. Ngunit sa Athens, ang mga lalaki ay natulong sa paglilingkod sa pamayanan at ang mga babae naman ay walang kakayahang makihalubilo, makapag-aral at makialam sa mga nangyayari ng mga lungsod-estado ng Greece. Filosofiya at literatura. Ang isa pa sa kanilang kontribusyon ay filosofiya na nanggaling sa mga sikat na pilosopo sa Greece na sina Socrates, Plato at Aristotle. Si Socrates ay naniniwala sa prinsipyong nagpapaliwanag sa katotohanan at kabutihan. Si Plato ay mag-aaral ni Socrates na siyang nagtatag ng akademi upang makapagturo ng filosofiya at agham. At ang mag-aaral naman ni Plato ay si Aristotle, na itinuring na pinakamatalinong tao o isang henyo. Nagmula sa kanya ang lohika at agham. Nakilala ang Greece dahil sa galing sa pagsusulat at marami pang iba. Ang kasaysayan ng literature ng Greece ay nanggaling pa noong nakalipas na 2,599 na taon, pagkatapos isulat ni Homer ang Iliad at Odyssey noong 700 BC.